ni Jinwoo kasama ang kakayahang yun. Sinabihan siya ni Jinwoo at sinabi na binalaan ni Jinwoo alam patungkol sa kanya. Binalaan siya. Ang listahan niya. Pumayag si Ann na itago ang lahat. Kaya nagpakita ulit si Jinwoo. Kailangan pa ni Jinwoo na kunin ang mga sa loob ng mga panahon. Kaya nagdudulot yun ang problema sa iyo dahil kailangan nilang magsanay ng mga bagong resort. Pumayag si Jinwoo na bigyan sila ng 3 days. Pero sobrang nagulat si Ann nang sabihin ni Jinwoo na kailangan $1,000,000 para sa bawat isa. Hindi tawag si Ann kay Jinwoo para ibaba ito sa $200,000,000 at nakakagulat na pumayag si Jinwoo. Natapos para sa 3 days. Nilang usapan dahil gusto pa ni Jinwoo para makatulong kay Ann. Sinabihan niya sa Ann na pumisipat daw ang ilatang bibig at pagkatapos ay binigyan siya ni Jinwoo ng panggamot para sa sugat niya sa mukha. Ipinakita ni Jinwoo na nagtitiwala siya kay Ann pero pinaalalahanan siyang manahimik. Nagtataka ang katulong ni Ann kung ano ang nangyari at sinabi sa kanya ni Ann na sa tingin niya mas malaki pa pala ang impluwensya ni Jinwoo kaysa sa inaakala niya. Kinabukasan, kinumpirma ni Leo na nakuha na nila ang $600,000,000. Sinabi ni Leo na itatapon din naman nila ang mga gays, kaya hindi siya makapaniwala na nakakuha si Jinwoo ng ganung karaming pera para sa kanila. Gusto pang malaman ni Leo, pero sikreto raw ito ni Jinwoo sa negosyo. Pagbalik sa White Tiger Hill, napagtanto ni Ann na niloko siya ni Jinwoo dahil bigla na lang may sumulpot na maraming clearance gate na mabibili sa halagang mas mababa sa 70 milyon. Nag-message si Jinwoo sa kanya na pantay na sila ngayon dahil sa pagmamatsyag niya kay Ann. Napagtanto ni Ann na hindi basta-basta si Jinwoo, pero natutuwa siya dahil nakuha niya ang contact information nito. Sa ibang lugar, makikita si Jinwoo na nagmamaneho papunta sa isang lugar para alamin ang pagbabago ng trabaho. Dumating si Jinwoo sa isang kagubatan na malayo sa sibilisasyon. May aasahan sa quest ng pagpapalit ng trabaho. Nakapasama siya sa 2 dungeon gamit ang mga susi, pero sa pilitan yung mga quest na gaya ng panakit at pan-emergency. Meron kong quest sa trabaho, optional ito, at binigyan pa siya ng oras para mabukasan. Naisip ni Jinwoo na isang malaking pangyayari ito na magpapataas ng kanyang antas at makakakuha siya ng mga kasanayan na angkop sa kanyang trabaho, kaya nagdesisyon siyang tanggapin ito at bumukas ang gate. Naalala lang ni Jinwoo na hindi pa niya nagagawa ang kanyang daily quest, pero gagawin na lang niya mamaya. Ipinahahayag niya ngayon na magsisimula ang totoong laro at pumasok sa pintuan. Samantala, kumakain si Leo kasama ang kanyang ama at dumating din ang kanyang kapatid. Sa loob ng silid, napagtanto ni Jinwoo na hindi niya nagagamit ang mga potion o hindi niya makakapagpahinga. Hindi rin siya makakaalis hanggat hindi tapos ang misyon, kaya kailangan niyang maging maingat. Bigla siyang nakarinig ng papalapit at naghanda na siya. Isang nilalang na parang armadura pala ito at agad na sinalakay ito ni Jinwoo. Pero grabe, walang epekto ang atake niya at hindi niya inaasahan ang lakas ng halimaw. Sinubukan ulit ni Jinwoo pero wala pa rin silbi. Nakaiwas siya sa sunod-sunod na pag-atake at sinabi niyang nakaharap na siya ng mas malalakas na nilalang na mas matigas pa ang depensa. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang mga kamay at winasak ang halimaw. Medyo naiinis si Jinwoo dahil nasayang ang isang paggamit ng kanyang